Detained contractor Sara Discayas pleaded not guilty to graft and malversation charges. That's over. The alleged 96.5 million peso ghost flood control project in Davao Occidental. And for details, we have News 5 correspondent John Aroa. John, okay, maayong hapon John. Pakikwento kung ano ang nangyari. Not guilty daw ang pinlead ni Tita Sara natin. May hapon, Lord at saka Denise. Tama ka nga, no? Kanina mainit pa ang itong nangyari nga na arraignment sa Regional Trial Court kung saan umarap sa hukuman ang akusadong si Sara Discaya kasama ang kontraktor na si Roma Rimando at ang 8 pang mga opisyal ng DPWH para sa arraignment ng kanilang kaso sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City. Kaugnay ito, Lord, at saka Denise, kinakarap nilang kasong graft at malversation sa 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Bandang alas 9:40 ng umaga kanina, dumating si Discaya at ang iba pang mga akusado para harapin ang kanilang kaso. Mahigpit na seguridad at bantay sarado sila ng mga tauhan ng BGMP at nagkalat naman ng mga pulis sa paligid ng korte. Pare-parehong not guilty ang plea ng mga akusado, ngunit nagulat ang mga tao sa loob ng korte nang bigla nagsabi na guilty ang Assistant District Engineer na si Michael Awa. Ikinagulat din ito, Lord, at saka Denise, ng mga tao sa loob ng korte. Pati mismo si Judge Nelson Lico, agad na itinama ito ni Awa ang kanyang sinabing nagkamali lang daw siya. Kaya muling nilinaw ng hukom ang kanyang plea at tiniyak na not guilty ang opisyal. Lord, saka Denise, samantala ibinasura ng korte ang mga motion ng panig ng depensa, kabilang ang motion to quash at ang hiling na ilipat ang paglilitis sa Davao Occidental. Gate ng mga abogado ng mga akusado na wala daw jurisdiksyon ng RTC Branch 27. At ngunit sagot naman ng korte dito, hindi raw ito makakapekto sa merito ng kaso kahit saan pa ito dinggin. Tulad ng lamang nangyari sa Maguindanao Massacre case na inilipat sa Manila. Mm-hmm. Okay, may tanong, yes, Lord, nagtataka yung iba, John, dito muna sa isang mugshot ni Sara Discaya. Bakit, ano rin dahilan, bakit binlur? Yun yung pakiusap ng kampo ni Sara Discaya, Lord, na para din sa kanilang privacy o sa kanyang, kasi every time na makikita natin si Sara Discaya sa korte, or dadalhin siya sa korte ay talagang balot na balot siya, Lord, kasi ayon sa kanyang kampo ay nahihiya daw si Sara Discaya na makita at ma-videohan habang nililitis siya. Okay, and that is well within the law naman kasi. Sa bagay, tsaka karapatan din ang yes, that's right. Pero John, may alam ka ba doon sa kanilang detention area, yung kanyang detention cell sa Lapu-Lapu City Jail, kung may kasama ba siya o sino mga kasama niya doon? Ang sinubukan natin na pumunta doon sa Lapu-Lapu City Jail, Lord, pero pinagbawalan tayo makapasok. Pero sabi nung na-interview natin yung NBI 7 directors na si Attorney Renan Oliva, sabi nila na wala daw ibibigay na special treatment kay Sara Discaya at ganoon din sa iba pa mga akusado. At ibig sabihin ay sa isang selda maraming kasama si Sara Discaya na mga bilanggo, mga PDL. Okay, John, after the arraignment ba, meron pa bang nakuhang statement mula sa kampo ng mga Discaya o kaya naman dun sa kampo ng mga co-accused niya? Nakapanayam natin yung mga legal counsel ng mga akusado. Ang sabi nila, nadismaya sila, frustrated sila dahil nga sa hindi pumabor sa ang desisyon ng korte sa kanilang mga inihaing motion, pero gayon pa man ay hindi sila titigil at magpapatuloy pa rin ng kanilang paghain ng motion o yung kanilang remedy para nga matugunan o para ma-address itong kanilang motion tulad ng pagdinig ng kaso doon sa Davao Occidental kung saan nga nangyari itong krimen o saan nangyari itong aligasyon. Okay. John, tama ba? Ano ba yung next na schedule dyan? May pre-trial daw sa February 3, tama ba yan? Nagtakda ng petsa ang hukom kanina, Denise, na sa February 3
sa susunod na buwan ay didinggin ang kanilang itong pre-trial para sa mga akusado. Oo, dyan magkakaroon ng yung i-define yung mga issues. Last mamarkahan yung mga ebidensya, mga patunay, etc. Pero okay, sige, may tanong ka ba? Hindi, may sasabihin ata si John. John, go ahead, John. Yan ay yung pagmamarka ng mga dokumento at mga ebidensya, Lord, ay gagawin sa January 27. Okay. So, Mas iba maaga yung pa, oo. Feb 3 at mas maaga pa yung sa marking of evidence. Okay. John, alam ko, mangungulit lang ako. No? May idea ka kung posible magkasama sa selda si Rimando, yung presidente ng St. Timothy, at si Sara Diskaya? Yan ay we're still going to ask about that, Lord, kung magkasama nga sila at sa isang selda. Okay. Last week, nagkaroon ng appeal ang kampo ni Diskaya na i-transfer daw. May appeal for transfer sila sa Bucor na facility sa NBP sa New Bilibid Prison daw. Alam ko, nasa kamay ito ng NBI at sa Bucor. Pero may balita ka ba dyan kung ano yung update dito? Kanina, Lord, yung motion na inihain ng kampo o legal counsel ni Sara Diskaya tulad ng pag-transfer ng kaso niya ang sagot naman ng korte dito ay denied lahat ng kanilang motion na inihain. Dalawang motion kasi itong inihain nila, Lord, yung pag-transfer ng kaso sa ibang lugar at gayon kasi ang kampo ni Diskaya gusto din ni Diskaya na doon sa Pasay diring din yung kaso, habang itong kampo naman ng mga DPWH officials ay gusto nila doon sa Davao Occidental kung saan nangyari nga itong aligasyon. So ngayon ay sa ginawang arraignment kanina, nagbigay na rin ng desisyon yung hukom, ang ayon sa hukom na denied itong mga motion na hinihain ng mga akusado. Yung ibang mga kasamahan ni Sara Diskaya, para silang mga ganyan itsura ng ibang mga lumalabas sa Raffy Tulfo in action. O tinatakpan yung mukha. Diba? At lalong-lalo na yung mga who fear for their privacy and their safety. Ganon. Right. At parang nagbago rin sila ng relihiyon. May tanong ka pa kay John Aroa? Sige. Alright, maraming salamat. Okay, keep us updated sa ating News 5 correspondent sa Cebu, John Aroa. Thanks, John.